Magandang araw sa inyong lahat. Ako pala si Joey Dingding, a BEd 4 student. Ngayong araw, magtatalakay tayo sa pagbasa at pagsulat tungo sa pananaliksik. Una, talakayin muna natin kung ano ang pagbasa. Ano nga ba ang pagbasa? Ang pagbasa ay hindi lamang simpleng pagtingin sa mga letra at salita. Ito ay isang aktibong proseso ng pagkuha at pag-unawa ng mga ideya mula sa nakasulat na teksto. Sa esensya, ito ay isang interaksyon sa pagitan ng mambabasa at ng may akda, kung saan ang mambabasa ay nagsisikap na buuin ang kahulugan na ipinapahayag ng teksto. Ang matagumpay na pagbasa ay nangangailangan ng kakayahang kilalanin ang mga simbolo, maunawaan ang kanilang mga kahulugan, at pag-ugnayin ang mga ito upang makabuo ng isang koherenteng interpretasyon. Ang kahalagahan ng pagbasa ay hindi maaaring maliitin, lalo na sa konteksto, ang pag-aaral at pananaliksik. Ang tamang pag-unawa sa binasa ay mahalaga upang magamit ang impormasyon ng epektibo. Halimbawa, sa isang scientificong pag-aaral, ang pagbasa ng mga scholarly articles ay nagbibigay ng pundasyon para sa pagbuo ng mga hypothesis, pagdidisenyo ng mga eksperimento, at pagsusuri ng mga resulta. Kung walang malalim na pag-unawa sa mga nabasang materyales, ang kalidad ng pananaliksik ay maaaring maapektuhan. Kaya, ang pagbasa ay isang fundamental na kasanayan na nagbubukas ng pintuan sa malawak na kaalaman at kritikal na pag-iisip. Ngayon, dadayo naman tayo sa pagsulat. Ano ang pagsulat? Ang pagsulat ay isang paraan ng komunikasyon kung saan ang mga ideya, kaisipan at damdamin ay inililipat sa pamamagitan ng mga nakasulat na simbolo. Ito ay isang kompleks na proseso na nangangailangan ng kasanayan sa pagbuo ng mga pangungusap, paggamit ng wastong gramatika at organisasyon ng mga ideya. Higit pa rito, ang pagsulat ay nagbibigay daan sa atin upang maitala ang kasaysayan, maipahayag ang ating sarili at makipag-ugnayan sa iba sa malayo at malapit. Ang pagsulat ay hindi lamang tungkol sa paglalagay ng mga salita sa papel o screen. Ito ay isang malalim na pagpapahayag ng pag-iisip. Maaaring ito ay isang malikhaing gawain tulad ng pagsulat ng isang nobela o tula, o isang teknikal na gawain tulad ng paggawa ng isang ulat o pananaliksik. Sa anumang anyo, ang pagsulat ay nagpapahintulot sa atin na linawin ang ating mga kaisipan, mag-imbento ng mga bagong ideya, at mag-iwan ng isang permanenteng marka sa mundo. Kahalagahan ng pagbasa at pagsulat sa pananaliksik. Para mas maintindihan natin ang lalim ng pagbasa, mahalagang tandaan na ito ay isang aktibidad na nagpapayaman hindi lamang sa ating kaalaman, kundi pati na rin sa ating kakayahang mag-isip ng kritikal. Ang mga pananaw ni Thorndike at Toosey ay nagpapakita na ang pagbasa ay hindi lamang isang simpleng pagkilala sa mga salita, kundi isang aktibong proseso ng pag-aanalisa, pag-uugnay at pagbuo ng mga ideya. Ito ay nagbibigay daan sa atin upang maunawaan ang mundo sa mas malalim na antas at upang bumuo ng mga opinyon na may basihan. Ang ugnayan ng pagbasa at pagsulat ay lalong nagiging maliwanag sa mga gawaing pang-akademiko tulad ng paggawa ng thesis. Ang pagbasa ay nagbibigay ng mga kinakailangang impormasyon at perspektibo na magagamit sa pagsulat. Samantala, ang pagsulat ay nagpapahintulot sa atin na maipahayag ang ating mga sariling ideya at interpretasyon batay sa ating nabasa. Ang dalawang kasanayang ito ay nagtutulungan upang mapalakas ang ating kakayahang mag-isip ng malalim at
mapahayag ang ating mga kaisipan ng malinaw at epektibo. Ngayon, pupunta naman tayo sa pagbasa sa pananaliksik. Sa larangan ng pananaliksik, ang pagbasa ay isang pundasyon na hindi maaaring baliwalain. Ito ay nagsisilbing mahalagang gabay sa paghanap at pagkuha ng mga kinakailangan ng datos at impormasyon sa pamamagitan ng masusing pagbabasa ng mga journal articles, libro at iba pang mapagkakatiwalaang sanggunian. Ang mga mananaliksik ay nakakuha ng mga batayang konsepto at teorya na nagpapalakas sa kanilang pag-aaral. Ang prosesong ito ay hindi lamang tungkol sa pagkuha ng impormasyon, kundi pati na rin sa pag-aanalisa, pag-uugnay at pag-unawa sa mga iba't ibang perspektibo. Kaya, ang pagbasa ay nagiging isang kritikal na kasangkapan upang matiyak ang kalidad at kredibilidad ng isang pananaliksik. Dadayo naman tayo sa mga uri ng pagbasa. Higit pa sa pagkuha ng impormasyon, ang pagbasa ay naglalaman ng iba't ibang antas ng pag-unawa. Halimbawa, sa pagbabasa ng isang history book, ang pagbabasa ng pag-unawa ay tutulong sa atin na maunawaan ang pangunahing mga pangyayari at konteksto ng kasaysayan. Samantala, ang pagbasa ng pagsusuri ay magbibigay daan sa atin upang suriin ang mga pinagkukunan ng impormasyon, ang mga interpretasyon ng may akda at ang mga posibleng bias. Halimbawa nito ay ang pagbasa ng mga makasaysayang artikulo na may magkakaibang pananaw ukol sa isang pangyayari. Ang pagbabasa ng pagsusuri ay nagtuturo sa atin na hindi lamang tanggapin ang impormasyon kundi suriin ito ng kritikal at maghanap ng mga posibleng puwang sa kaalaman. Ngayon naman ay pagsulat sa pananaliksik. Ang pagsulat sa pananaliksik ay nangangailangan ng sistematikong proseso upang maipahayag ang mga ideya. Ang pagsulat sa pananaliksik ay higit pa sa simpleng pagtatala ng mga impormasyon. Ito ay isang masusing at sistematikong proseso na naglalayong maipahayag ang mga ideya at natuklasan ng malinaw at lohikal na ngailangan ito ng maingat na pagpaplano, organisasyon ng mga datos at paggamit ng akademikong wika. Ang bawat bahagi ng pananaliksik mula sa introduction hanggang sa konklusyon ay dapat maging maayos ang pagkakasulat upang maipakita ang kredibilidad at kahalagahan ng pag-aaral. Kasama din dito ang tamang pagbanggit sa mga sanggunian upang maiwasan ang plagiarism. Ang pagsulat ng pananaliksik ay nagpapahintulot sa mga mananaliksik na maipamahagi ang kanilang mga natuklasan sa komunidad ng akademya at makatulong sa pagpapalawak ng kaalaman. Pupunta naman tayo sa mga hakbang sa pagsulat ng pananaliksik. Ang matagumpay na pagsulat ng pananaliksik ay nakasalalay sa isang maayos at organisadong proseso. Bago pa man simulan ang aktwal na pagsulat, mahalaga ang pagbuo ng isang detalyadong outline. Ito ay nagsisilbing mapa na gagabay sa mananaliksik sa buong proseso. Tiyakin ang lohikal na daloy ng mga ideya at maiwasan ang kalituhan. Kasunod nito, ang pagtutuon sa pagsusulat ng mga pangunahing bahagi ng research paper ay kritikal. Ang introduction na naglalahad ng layunin at kahalagahan ng pag-aaral, ang metodolohiya na nagpapaliwanag ng mga pamamaraan at teknik na ginamit sa pananaliksik, ang resulta na nagpapakita ng mga natuklasan at datos, at ang konklusyon na nagbibigay ng synthesis at implikasyon ng pag-aaral. Ang bawat bahaging ito ay dapat isulat ng malinaw, tumpak at suportado ng mga ebidensya upang makabuo ng isang dekalidad na pananaliksik.
Dadayo naman tayo sa pagkilala sa tamang. Magandang araw sa inyong lahat. Ako pala si Joey Dingding, a BEd 4 student. Ngayong araw, magtatalakay tayo sa pagbasa at pagsulat tungo sa pananaliksik. Una, talakayin muna natin kung ano ang pagbasa. Ano nga ba ang pagbasa? Ang pagbasa ay hindi lamang simpleng pagtingin sa mga letra at salita. Ito ay isang aktibong proseso ng pagkuha at pag-unawa ng mga ideya mula sa nakasulat na teksto. Sa esensya, ito ay isang interaksyon sa pagitan ng mambabasa at ng may akda, kung saan ang mambabasa ay nagsisikap na buuin ang kahulugan na ipinapahayag ng teksto. Ang matagumpay na pagbasa ay nangangailangan ng kakayahang kilalanin ang mga simbolo, maunawaan ang kanilang mga kahulugan, at pag-ugnayin ang mga ito upang makabuo ng isang koherenteng interpretasyon. Ang kahalagahan ng pagbasa ay hindi maaaring maliitin, lalo na sa konteksto, ang pag-aaral at pananaliksik. Ang tamang pag-unawa sa binasa ay mahalaga upang magamit ang impormasyon ng epektibo. Halimbawa, sa isang scientificong pag-aaral, ang pagbasa ng mga scholarly articles ay nagbibigay ng pundasyon para sa pagbuo ng mga hypothesis, pagdidisenyo ng mga eksperimento, at pagsusuri ng mga resulta. Kung walang malalim na pag-unawa sa mga nabasang materyales, ang kalidad ng pananaliksik ay maaaring maapektuhan. Kaya, ang pagbasa ay isang fundamental na kasanayan na nagbubukas ng pintuan sa malawak na kaalaman at kritikal na pag-iisip. Ngayon, dadayo naman tayo sa pagsulat. Ano ang pagsulat? Ang pagsulat ay isang paraan ng komunikasyon kung saan ang mga ideya, kaisipan at damdamin ay inililipat sa pamamagitan ng mga nakasulat na simbolo. Ito ay isang kompleks na proseso na nangangailangan ng kasanayan sa pagbuo ng mga pangungusap, paggamit ng wastong gramatika at organisasyon ng mga ideya. Higit pa rito, ang pagsulat ay nagbibigay daan sa atin upang maitala ang kasaysayan, maipahayag ang ating sarili, at makipag-ugnayan sa iba sa malayo at malapit. Ang pagsulat ay hindi lamang tungkol sa paglalagay ng mga salita sa papel o screen. Ito ay isang malalim na pagpapahayag ng pag-iisip. Maaaring ito ay isang malikhaing gawain tulad ng pagsulat ng isang nobela o tula, o isang teknikal na gawain tulad ng paggawa ng isang ulat o pananaliksik. Sa anumang anyo, ang pagsulat ay nagpapahintulot sa atin na linawin ang ating mga kaisipan, mag-imbento ng mga bagong ideya, at mag-iwan ng isang permanenteng marka sa mundo. Kahalagahan ng pagbasa at pagsulat sa pananaliksik. Para mas maintindihan natin ang lalim ng pagbasa, mahalagang tandaan na ito ay isang aktibidad na nagpapayaman hindi lamang sa ating kaalaman, kundi pati na rin sa ating kakayahang mag-isip ng kritikal. Ang mga pananaw ni Thorndike at Toosey ay nagpapakita na ang pagbasa ay hindi lamang isang simpleng pagkilala sa mga salita, kundi isang aktibong proseso ng pag-aanalisa, pag-uugnay, at pagbuo ng mga ideya. Ito ay nagbibigay daan sa atin upang maunawaan ang mundo sa mas malalim na antas at upang bumuo ng mga opinyon na may basihan. Ang ugnayan ng pagbasa at pagsulat ay lalong nagiging maliwanag sa mga gawaing pang-akademiko tulad ng paggawa ng thesis. Ang pagbasa ay nagbibigay ng mga kinakailangang impormasyon at perspektibo na magagamit sa pagsulat. Samantala, ang pagsulat ay nagpapahintulot sa atin na maipahayag ang ating mga sariling ideya at interpretasyon batay sa ating nabasa. Ang dalawang kasanayang ito ay nagtutulungan upang
mapalakas ang ating kakayahang mag-isip ng malalim at mapahayag ang ating mga kaisipan ng malinaw at epektibo. Ngayon, pupunta naman tayo sa pagbasa sa pananaliksik. Sa larangan ng pananaliksik, ang pagbasa ay isang pundasyon na hindi maaaring baliwalain. Ito ay nagsisilbing mahalagang gabay sa paghanap at pagkuha ng mga kinakailangan ng datos at impormasyon sa pamamagitan ng masusing pagbabasa ng mga journal articles, libro at iba pang mapagkakatiwalaang sanggunian. Ang mga mananaliksik ay nakakuha ng mga batayang konsepto at teorya na nagpapalakas sa kanilang pag-aaral. Ang prosesong ito ay hindi lamang tungkol sa pagkuha ng impormasyon, kundi pati na rin sa pag-aanalisa, pag-uugnay at pag-unawa sa mga iba't ibang perspektibo. Kaya, ang pagbasa ay nagiging isang kritikal na kasangkapan upang matiyak ang kalidad at kredibilidad ng isang pananaliksik. Dadayo naman tayo sa mga uri ng pagbasa. Higit pa sa pagkuha ng impormasyon, ang pagbasa ay naglalaman ng iba't ibang antas ng pag-unawa. Halimbawa, sa pagbabasa ng isang history book, ang pagbabasa ng pag-unawa ay tutulong sa atin na maunawaan ang pangunahing mga pangyayari at konteksto ng kasaysayan. Samantala, ang pagbasa ng pagsusuri ay magbibigay daan sa atin upang suriin ang mga pinagkukunan ng impormasyon, ang mga interpretasyon ng may akda at ang mga posibleng bias. Halimbawa nito ay ang pagbasa ng mga makasaysayang artikulo na may magkakaibang pananaw ukol sa isang pangyayari. Ang pagbabasa ng pagsusuri ay nagtuturo sa atin na hindi lamang tanggapin ang impormasyon kundi suriin ito ng kritikal at maghanap ng mga posibleng puwang sa kaalaman. Ngayon naman ay pagsulat sa pananaliksik. Ang pagsulat sa pananaliksik ay nangangailangan ng sistematikong proseso upang maipahayag ang mga ideya. Ang pagsulat sa pananaliksik ay higit pa sa simpleng pagtatala ng mga impormasyon. Ito ay isang masusing at sistematikong proseso na naglalayong maipahayag ang mga ideya at natuklasan ng malinaw at lohikal na ngailangan ito ng maingat na pagpaplano, organisasyon ng mga datos at paggamit ng akademikong wika. Ang bawat bahagi ng pananaliksik mula sa introduction hanggang sa konklusyon ay dapat maging maayos ang pagkakasulat upang maipakita ang kredibilidad at kahalagahan ng pag-aaral. Kasama din dito ang tamang pagbanggit sa mga sanggunian. Upang maiwasan ang plagiarism, ang pagsulat ng pananaliksik ay nagpapahintulot sa mga mananaliksik na maipamahagi ang kanilang mga natuklasan sa komunidad ng akademya at makatulong sa pagpapalawak ng kaalaman. Pupunta naman tayo sa mga hakbang sa pagsulat ng pananaliksik. Ang matagumpay na pagsulat ng pananaliksik ay nakasalalay sa isang maayos at organisadong proseso. Bago pa man simulan ang aktwal na pagsulat, mahalaga ang pagbuo ng isang detalyadong outline. Ito ay nagsisilbing mapa na gagabay sa mananaliksik sa buong proseso. Tiyakin ang lohikal na daloy ng mga ideya at maiwasan ang kalituhan. Kasunod nito, ang pagtutuon sa pagsusulat ng mga pangunahing bahagi ng research paper ay kritikal. Ang introduction na naglalahad ng layunin at kahalagahan ng pag-aaral, ang metodolohiya na nagpapaliwanag ng mga pamamaraan at teknik na ginamit sa pananaliksik, ang resulta na nagpapakita ng mga natuklasan at datos, at ang konklusyon na nagbibigay ng synthesis at implikasyon ng pag-aaral. Ang bawat bahaging ito ay dapat isulat ng malinaw, tumpak at suportado ng mga ebidensya upang
makabuo ng isang dekalidad na pananaliksik. Dadayo naman tayo sa pagkilala sa tamang Ngayon, dadayo naman tayo sa pagkilala sa tamang sanggunian. Ang pagkilala sa tamang sanggunian ay isang pangunahing elemento sa paggawa ng isang kredibleng pananaliksik. Ang mga sanggunian ay nagbibigay ng suporta at patunay sa mga ideya at impormasyong inilalahad sa pag-aaral at nagpapakita ng malalim na pagsasaliksik at pag-unawa ng mananaliksik sa kanyang paksa. Ang tamang paggamit ng sanggunian ay nagpapakita rin ng paggalang sa mga author at kanilang mga gawa at nagpapanatili ng integridad ng akademikong komunidad. Kung walang tamang pagbanggit ng sanggunian, ang pananaliksik ay maaring maparatangan ng plagiarism na isang malubhang paglabag sa etika ng pananaliksik. Kaya naman, ang maingat at tumpak na pagkilala sa mga sanggunian ay mahalaga upang mapanatili ang kredibilidad at kalidad ng isang pananaliksik. Pupunta naman tayo sa pagsusuri ng literatura ay isang mahalagang bahagi ng anumang pananaliksik dahil nagbibigay ito ng konteksto at pundasyon para sa pag-aaral. Sa pamamagitan ng masusing pagsusuri ng mga umiiral na pag-aaral na may kaugnay sa paksa, natutukoy ng mga mananaliksik ang mga gaps sa kaalaman, ang mga kasalukuyang tsorya at mga pamaraan na ginagamit at ang mga natuklasan ng mga nakaraang pag-aaral. Ito ay nagpapahintulot sa kanila na maiwasan ang pag-uulit ng mga pag-aaral na nagawa na. At upang bumuo ng bagong ideya at pananaw na makatulong sa pagpapalawak ng kaalaman sa kanilang larangan, ang pagsusuri ng literatura ay nagpapakita din ng kakayahan ng mananaliksik na mag-synthesize at mag-analisa ng mga impormasyon. At upang bumuo ng isang malinaw at lohikal na argumento, at ngayon ay dadayo naman tayo sa pagbasa at pagsusuri ng mga akademikong artikulo ay isang kritikal na proseso para sa anumang mananaliksik na naglalayong makapag-ambag ng makabuluhan sa kanilang larangan. Sa pamamagitan ng masusing pag-aaral ng mga published na pananaliksik, natutukoy ang mga research gaps o mga puwang sa kaalaman na hindi pa natutugunan ng mga kasalukuyang pag-aaral. Ito ay nagbibigay daan sa mga mananaliksik na tukuyin ang mga lugar kung saan kailangan ang karagdagang pananaliksik at upang bumuo ng mga bagong tanong at hypothesis na makatutulong sa pagpapalawak ng kaalaman. Ang proseso ng pagbabasa at pagsusuri ay hindi lamang tungkol sa pagkuha ng impormasyon, kundi pati na rin sa pag-aanalisa ng mga metodolohiya, mga natuklasan at mga implikasyon ng mga pag-aaral upang matiyak ang kredibilidad at kalidad ng kanilang sariling pananaliksik. Pupunta naman tayo sa pagbuo ng hypothesis. Ang pagbuo ng hypothesis ay isang mahalagang hakbang sa proseso ng pananaliksik na nagsisilbing isang gabay sa pagtuklas ng mga bagong kaalaman. Higit pa sa pagiging isang simpleng hula, ang hypothesis ay isang maingat na binuong pahayag na nagpapahayag ng isang posibleng relasyon sa pagitan ng mga variable. Ito ay dapat na batay sa umiiral na kaalaman o teorya o obserbasyon at dapat na nasusukat at nasusubok sa pamamagitan ng empirical na datos. Ang isang mahusay na binuong hypothesis ay nagbibigay ng direksyon sa pananaliksik, tumutulong sa pagtukoy ng mga pamamaraan ng pagkolekta ng datos at nagbibigay ng balangkas para sa pagsusuri ng mga resulta. Ito ay isang kritikal na tool para sa mga mananaliksik. Upang masagot ang mga tanong, subukin ang mga teorya at mag-ambag sa nagpapalawak ng kaalaman sa kanilang larangan. Ngayon, pupunta naman tayo sa metodolohiya. Sa pananaliksik,
Mahalaga ang metodolohiya. Alam nyo ba kung bakit? Upang malaman kung paano isinagawa ang eksperimento o survey. Ang metodolohiya sa pananaliksik ay hindi lamang isang simpleng listahan ng mga hakbang, kundi isang kritikal na balangkas na nagbibigay ng integridad at kredibilidad sa isang pag-aaral. Ito ay naglalaman ng mga detalyadong pamamaraan at teknik na ginagamit upang kolektahin at suriin at bibigyang kahulugan ang mga datos. Sa pamamagitan ng malinaw na paglalahad ng metodolohiya, nagiging posible para sa ibang mananaliksik na maulit ang pag-aaral na nagpapatunay sa pagiging maasahan at baledo ng mga natuklasan. Higit pa rito, ang metodolohiya ay nagpapakita ng kung paano pinili ang mga kalahok, kung anong mga instrumento ang ginamit, at kung paano hinawakan ang mga potensyal na bias. Ito ay nagbibigay ng transparency at accountability sa proseso ng pananaliksik, na nagpapahintulot sa mga mambabasa na suriin ang kalidad at kahusayan ng pag-aaral. Pupunta naman tayo sa pag-organisa ng mga idea or organizing. Maayos na pag-organisa ng mga idea ay hindi lamang nagpapaganda sa presentasyon ng isang research paper, kundi nagpapalakas din sa kredibilidad at kahusayan nito. Ang organisadong pagsulat ay nagbibigay daan sa mga mambabasa na masundan ang lohikal na daloy ng mga argumento at impormasyon, na nagpapahintulot sa kanila na maunawaan ang mga komplikadong konsepto ng mas madali. Ang isang malinaw na istruktura kabilang ang maayos na paggamit ng mga talata, heading at subheading ay nagpapahintulot sa mga mananaliksik na maipahayag ang kanilang mga ideya ng epektibo. Bukod pa rito, ang maayos na organisasyon ay nagpapadali sa proseso ng pagsusuri at revisyon, na nagbibigay daan sa mga mananaliksik na tukuyin ang mga kahinaan at pagbutihin ang kalidad ng kanilang pananaliksik. Sa madaling salita, ang organisadong pagsulat ay isang mahalagang kasanayan na nagpapalakas sa kalinawan at epektibong komunikasyon ng mga ideya sa pananaliksik. Pupunta naman tayo sa pagsusuri ng mga resulta. Ang pagsusuri ng mga resulta ay hindi lamang simpleng paglalahad ng mga datos, kundi isang kritikal na proseso na nagpapakita ng tunay na kahalagahan ng mga natuklasan sa iyong pag-aaral. Sa pamamagitan ng maingat na pagsusuri, natutukoy ang mga pattern, trend at relasyon sa pagitan ng mga variable, na nagbibigay daan sa mga mananaliksik na maunawaan ang mga implikasyon ng kanilang mga natuklasan. Ito ay nagpapakita ng paano sinusuportahan o pinabubulaanan ng mga datos ang iyong hypothesis, at kung paano ito nakakatulong sa pagpapalawak ng kasalukuyang kaalaman sa iyong larangan. Ang malalim na pagsusuri ay nagbibigay daan din sa mga mananaliksik na tukuyin ang mga limitasyon ng kanilang pag-aaral at magbigay ng mga rekomendasyon para sa hinaharap na pananaliksik, na nagpapalakas sa kontribusyon ng kanilang pag-aaral sa akademikong komunidad. Dadayo naman tayo sa pagsulat ng konklusyon. Ay hindi lamang basta-basta pagtatapos ng isang research paper. Ito ay isang mahalagang pagkakataon upang muling bigyang diin ang pangunahing layunin at natuklasan ng pag-aaral. Ang konklusyon ay nagbibigay ng isang malinaw at maikling buod ng mga pangunahing punto na nakuha mula sa pananaliksik. Higit pa sa pagbubuod, ang konklusyon ay nagbibigay ng pagkakataon upang talakayin ang mga implikasyon ng mga natuklasan, magbigay ng mga rekomendasyon para sa hinaharap na pananaliksik, at mag-iwan ng pangmatagalang impresyon sa mga mambabasa. Ito ay nagpapakita ng pangkalahatang
kahalagahan at kontribusyon ng pag-aaral. Sa larangan ng kaalaman, susunod naman ay ang pagsusuri at pagbabalik tanaw sa research paper. Ang masusing pagsusuri at pagbabalik tanaw ng isang research paper ay isang kritikal na yugto na nagpapasigurado sa kalidad at kausayan nito. Higit pa sa pagtatama ng mga grammatical errors at typographical mistakes, ang prosesong ito ay nagbibigay daan sa mananaliksik na suriin ang lohikal na daloy ng mga argumento, ang kaangkupan ng mga metodolohiya at ang kalidad ng mga natuklasan. Ang pagbabalik tanaw ay pagbibigay ng pagkakataon upang matiyak na ang mga datos ay naipresenta ng malinaw at tumpak at na ang mga konklusyon ay sinusuportahan ng mga ebidensya. Ito ay nagbibigay diin ng pagkakataon na makita ang mga potensyal na inconsistencies o gaps sa pag-aaral na nagpapahintulot sa mananaliksik na gumagawa ng mga kinakailangang revisyon bago ang huling pagbasa. Sa esensya, ang pagsusuri at pagbabalik tanaw ay nagpapalakas sa kredibilidad at kahalagahan ng research paper at nagpapakita ng dedikasyon ng mananaliksik sa paggawa ng mataas na kalidad ng pananaliksik. Ngayon, pupunta naman tayo sa pagkilala sa mga kritikal na artikulo. Mahalaga ang pagbasa ng mga kritikal na artikulo upang mapalawak ang kaalaman sa paksa. Ang pagkilala at pagbasa ng mga kritikal na artikulo ay nagbubukas ng malawak na pintuan tungo sa mas malalim na pag-unawa ng isang paksa. Higit pa sa pagkuha ng mga simpleng katotohanan, ang mga kritikal na artikulo ay nagbibigay ng mga iba't ibang perspektibo, pagsusuri at interpretasyon ng nagpahintulot sa atin na makita ang mga isyu mula sa iba't ibang anggulo. Sa pamamagitan ng pagbasa ng mga artikulong ito, natutuhan natin suriin ang mga argumento, tukuyin ang mga bias at bumuo ng ating sariling mga opinyon na may basihan. Ito ay nagpapalakas sa ating kakayahan na mag-isip ng kritikal at maging mas mapanuri sa mga impormasyong ating nakukuha na mahalaga sa pagpalawak ng ating kaalaman at pagiging mahusay na mananaliksik. Ngayon, dadayo naman tayo sa pagtutok sa mga datos ay ang pinakapuso ng anumang pananaliksik. Dahil ang mga ito ang nagbibigay ng konkretong ebidensya at batayan para sa mga konklusyon, ang mga datos na nakalap mula sa eksperimento o survey ay hindi lamang mga numero o impormasyon. Ito ang pundasyon kung saan itinayo ang buong pag-aaral. Ang maingat na pagproseso, pagsusuri at interpretasyon ng mga datos ay nagbibigay daan sa mga mananaliksik na tukuyin ang mga pattern, relasyon at mga makabuluhang resulta na nagpapatunay o nagpapabulaan sa kanilang mga hypothesis. Ang kawastuhan at pagiging maaasahan ng mga datos ay kritikal upang matiyak ang kredibilidad at balididad ng pananaliksik at nagbibigay daan sa mga mananaliksik na gumawa ng mga makabuluhang kontribusyon sa kanilang larangan. Ngayon, pupunta naman tayo sa paggamit ng mga online resources. Ang mga online resources tulad ng Google Scholar ay mahalaga sa paghahanap ng mga sanggunian. Sa panahon ngayon, ang paggamit ng mga online resources ay naging esensyal sa pananaliksik, lalo na sa paghahanap ng mga mapagkakatiwalaang sanggunian. Ang mga platform tulad ng Google Scholar ay nagbibigay ng agarang akses sa malawak na koleksyon ng mga akademikong artikulo, journal at libro mula sa iba't ibang disiplina. Ito ay nagpapabilis sa proseso ng paghanap, nagpapahintulot sa mga mananaliksik na tuklasin ang mga kaugnay na pag-aaral at mag-access ng mga pinakabagong impormasyon. Higit pa rito, ang mga online database
ay nagbibigay ng mga tool para sa pag-filter at pag-sort ng mga resulta na nagpapahintulot sa mga mananaliksik na mahanap ang mga pinaka-relevant at mapagkatiwalaang sanggunian para sa kanilang pag-aaral. Ang paggamit ng mga online resources ay hindi lamang nagpapalawak sa saklaw ng pananaliksik, kundi nagpapataas din sa kahusayan at kredibilidad nito. Ngayon, pupunta naman tayo sa pagbuo ng bibliography at citation. Ay isang fundamental na aspeto ng akademikong integridad na nagpapakita ng paggalang sa mga intelektual na kontribusyon ng iba, higit pa sa pag-iwas sa plagiarism. Ang tamang citation ay nagbibigay ng kredibilidad sa iyong pananaliksik, nagpapakita ng malalim na pagsasaliksik at nagbibigay daan sa mga mambabasa na sundan ang mga pinagmulan ng iyong impormasyon sa pamamagitan ng maingat na pagbanggit sa mga sanggunian. Kinikilala mo ang mga ideya, datos at mga natuklasan ng ibang mga mananaliksik na nagpapahalaga sa kanilang mga pagsisikap at nagpapanatili ng isang kultura ng etikal na pagbabahagi ng kaalaman. Ito ay nagpapakita rin ng profesionalismo at responsibilidad ng isang mananaliksik sa paggamit ng mga impormasyon sa wastong paraan. Ngayon, pupunta naman tayo sa hamon ng pagbasa at pagsulat tungo sa pananaliksik. Ang pagbasa at pagsulat sa konteksto ng pananaliksik ay hindi palaging madali at maraming hamon ang maaring kaharapin. Bukod sa kakulangan sa oras at resources, ang mga mananaliksik ay madalas na nahaharap sa mga problema tulad ng pag-unawa sa mga komplikadong akademikong teksto, pagtukoy sa mga mapagkatiwalaang sanggunian at pagbuo ng mga malinaw at lohikal na argumento. Dagdag pa rito, ang presyon na makagawa ng orihinal at makabuluhang pananaliksik ay maaring magdulot ng stress at anxiety. Ang pag-navigate sa mga ethical na aspeto ng pananaliksik tulad ng pag-iwas sa plagiarism at pagtiyak sa tamang citation ay isa ring mahalagang hamon. Ang mga hadlang na ito ay nagpapakita ng pangangailangan para sa malalim na kasanayan sa pagbasa at pagsulat. Pati na rin ang pagiging maparaan at matyaga sa pagharap sa mga hamon ng pananaliksik. Ngayon, pupunta naman tayo sa kahalagahan ng kritikal na pag-iisip. Ang kritikal na pag-iisip ay tumutulong upang masuri ang kredibilidad at kalidad ng mga sanggunian. Ang kritikal na pag-iisip ay isang mahalagang kasanayan na nagbibigay daan sa mga mananaliksik na maging mas mapanuri at maingat sa pagpili ng mga sanggunian. Higit pa sa simpleng pagtanggap ng impormasyon, ang kritikal na pag-iisip ay nagtutulak sa atin na magtanong, suriin at timbangin ang kredibilidad at kalidad ng mga pinagkukunan. Ito ay nagpapahintulot sa atin na tukuyin ang mga potensyal na bias or inconsistencies at mga kahinaan sa mga argumento at upang matukoy kung ang mga sanggunian ay mapagkakatiwalaan at may kaugnayan sa ating pananaliksik. Sa pamamagitan ng kritikal na pag-iisip, nagiging mas mahusay tayo sa paghihiwalay ng katotohanan mula sa opinyon at sa pagbuo ng mga makabuluhang konklusyon batay sa maaasahang ebidensya. Ngayon, pupunta naman tayo sa pagbasa at pagsulat ay hindi isang universal na kasanayan na pareho ang aplikasyon sa lahat ng larangan. Sa katunayan, ang mga pamamaraan at estilo ng pagbasa at pagsulat ay nag-iiba ng malaki depende sa disiplina ng pananaliksik. Halimbawa, sa mga siyentipikong larangan, ang pagbabasa ay madalas na nakatuon sa pag-unawa sa mga empirikal na datos at methodolohiya. Kahalagahan ng pagbasa at pagsulat tungo sa pananaliksik.
Ang pagbasa at pagsulat ay mahalagang kasanayan sa akademikong mundo at sa pang-araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng dalawang ito, naipapahayag natin ang ating mga ideya, nadaragdagan ang ating kaalaman, at nagpapalawak ang ating pang-unawa sa iba't ibang larangan ng kaalaman. Mahalaga ang dalawang kasanayang ito lalo na sa pananaliksik sapagkat sila ang pundasyon ng isang masusing pag-aaral at pagsusuri ng mga impormasyon. Una, ang pagbasa ay isang pangunahing paraan upang makakalap ng impormasyon. Sa pananaliksik, kinakailangang basahin ang iba't ibang mapagkukunan tulad ng aklat, artikulo, at iba pang babasahin upang makabuo ng isang matibay na pundasyon ng kaalaman. Ang masusing pagbabasa ay nakakatulong sa pag-unawa sa mga konsepto at sa pagsusuri ng mga ideya na magagamit sa pagsulat ng isang mahusay na pananaliksik. Pangalawa, ang pagsulat ay isang kasanayang nagpapahintulot sa atin na maipahayag ang ating mga natutunan. Mula sa pagbabasa, sa pamamagitan ng maayos na pagsulat, nailalahad natin ang ating mga pananaw, opinyon at interpretasyon ng mga impormasyong ating natuklasan. Ang malinaw at lohikal na pagsulat ay mahalaga upang maiparating ng maayos ang ating mensahe sa iba. Ngayon, dadako naman tayo sa konteksto ng pananaliksik. Ang pagbabasa ay hindi lamang simpleng pagkuha ng impormasyon, kundi isang proseso ng masusing pagsusuri at pagbibigay kahulugan sa mga datos. Mahalaga na matutunan ng isang pananaliksik ang kritikal na pagbasa upang masuri kung alin sa mga impormasyong natagpuan ang may kredibilidad at alin ang hindi. Bukod dito, ang pagsulat ay nagsisilbing daluyan ng mga natuklasang kaalaman sa pananaliksik. Ang isang mahusay na mananaliksik ay marunong gumamit ng iba't ibang anyo ng pagsulat tulad ng paglalahad, pangangatuwiran, at pagsusuri upang maipaliwanag ng maayos ang kanyang pananaliksik. Ang pagbasa at pagsulat ay magkaugnay sa proseso ng pananaliksik. Hindi maaaring magsagawa ng epektibong pananaliksik kung wala ang alinman sa dalawang ito. Ang pagbasa ang nagsisilbing pundasyon ng pananaliksik, samantalang ang pagsulat ang nagiging paraan upang maibahagi ang kaalaman sa mas maraming tao. Sa akademikong larangan, ang pananaliksik ay isang mahalagang gawain na nagpapalawak sa ating kaalaman at lumilikha ng bagong impormasyon. Ang pagbabasa ng mga naunang pananaliksik ay nakakatulong sa isang mananaliksik upang malaman kung ano ang mga nagawa sa isang particular na paksa at kung ano pa ang maaaring pag-aralan. Ang pagsulat naman ay nagbibigay ng pagkakataon sa mga mananaliksik na ipakita ang kanilang mga natuklasan sa malinaw at sistematikong paraan. Sa pamamagitan ng maayos na dokumentasyon at organisadong pagsusulat, mas madaling maintindihan at suriin ng ibang tao ang pananaliksik na isinagawa. Hindi lamang sa akademikong larangan, mahalaga ang pagbabasa at pagsulat kundi pati na rin sa profesional na buhay. Ang mga profesional sa iba't ibang larangan ay kailangang patuloy na magbasa at magsulat upang mapanatili ang kanilang kaalaman at makasabay sa mga pagbabago sa kanilang industriya.
Sa mga estudyante, ang pagbabasa ay isang epektibong paraan upang mapabuti ang kanilang kakayahang magsuri ng impormasyon. Nakakatulong ito sa kanila upang magkaroon ng mas malalim na pangunawa sa kanilang mga aralin at sa mas mahusay na pagpapahayag ng kanilang mga ideya sa pagsusulat. Gayon din ang pagsulat ay isang paraan ng pagpapahayag ng kaisipan, emosyon at damdamin. Ang kakayahang magsulat ng malinaw at organisado ay isang mahalagang kasanayan na maaaring magagamit sa anumang larangan, lalo na sa pananaliksik kung saan kinakailangan ang maayos na dokumentasyon ng impormasyon. Ngayon, dadako naman tayo sa pananaliksik. Sa pananaliksik, mahalaga rin ang wastong paggamit ng wika sa pagsulat. Kailangan gumamit ng formal na tono at tamang gramatika upang mapanatili ang kredibilidad ng isinulat na pananaliksik. Ang malinaw at maayos na pagsulat ay nagdaragdag ng kahusayan sa isang pananaliksik. Bukod dito, ang pagbasa at pagsulat ay may malaking epekto sa ating kakayahang maging mapanuri. Sa pamamagitan ng masusing pagbabasa, natututo tayong suriin ang impormasyong ating natatanggap at hindi basta-basta naniniwala. Sa anumang nababasa natin, sa pagsulat naman, natututo tayong ipahayag ang ating mga opinyon ng may batayan at lohika. Ang pagbasa ay hindi lamang isang paraan upang makakuha ng impormasyon, kundi isa ring paraan ng pagbubukas ng ating isipan sa iba't ibang pananaw at perspektiba. Sa pananaliksik, mahalagang maunawaan ang iba't ibang aspeto ng isang paksa upang magkaroon ng mas malawak at balansing pananaw. Samantala, ang pagsulat ay isang paraan upang maisaayos ang ating mga iniisip. Sa pananaliksik, ang maayos na organisasyon ng ideya ay nakakatulong upang mas madaling maipaliwanag ang ating mga natuklasan at maisalaysay ang mga ito sa paraang mas madaling maintindihan ng iba. Ang pagbabasa at pagsusulat ay kasanayang hindi lamang ginagamit sa pananaliksik, kundi sa pang-araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng dalawang ito, nagiging mas epektibo tayo sa pakikipagkomunikasyon, pagpapahayag ng ating sarili at pag-unawa sa mundo sa ating paligid. Sa mundo ng agham at teknolohiya, ang pananaliksik ay mahalaga upang makahanap ng mga bagong solusyon sa mga umiiral na problema. Sa ganitong larangan, ang pagbabasa ng mga makabagong pag-aaral at ang mahusay na pagsulat ng mga natuklasang impormasyon ay may malaking ambag sa pag-unlad ng siyensya or science at teknolohiya or technology. Sa pangkalahatan, ang kahalagahan ng pagbasa at pagsulat tungo sa pananaliksik ay hindi maaaring ipagwalang bahala. Ang dalawang kasanayang ito ay pundasyon ng anumang uri ng pananaliksik at mahalaga sa ating patuloy na pagkatuto sa pamamagitan ng masusing pagbabasa at mahusay na pagsulat. Mas nagiging epektibo at makabuluhan ang ating mga pananaliksik. Sa huli, ang kakayahang magbasa at magsulat ng mahusay ay isang mahalagang kasangkapan sa ating intelektual at profesional na pag-unlad. Sa mundo ng pananaliksik, ang dalawang ito ay hindi lamang kasangkapan kundi isang mahalagang paraan upang mapaunlad ang ating kaalaman at maibahagi ito sa iba.
Ang pagbasa at pagsulat ay pundasyon ng karunungan at komunikasyon. Ang dalawang ito ay hindi lamang mahalaga sa pang-araw-araw na buhay, kundi lalo na sa larangan ng pananaliksik. Sa pamamagitan ng pagbasa, nakakalap tayo ng mahalagang impormasyon, habang ang pagsulat naman ay nagsisilbing paraan upang maipahayag at maibabahagi ang ating mga natuklasan. Ang koneksyon ng pagbasa at pagsulat ay may malaking papel sa matagumpay na pagsasagawa ng pananaliksik. Ang pagbasa ay isang mahalagang kasanayan na nagbibigay daan sa pag-unawa sa iba't ibang paksa. Sa pananaliksik, mahalaga ang kakayahang suriin ang mga impormasyong nababasa upang makabuo ng matibay na pundasyon para sa pag-aaral. Ang masusing pagbasa ay tumutulong upang maunawaan ang iba't ibang pananaw at opinyon na maaaring makatulong sa pagpapalawak ng kaalaman. Sa kabilang banda, ang pagsulat ay isang proseso ng nagpapahayag ng kaisipan at pagpapaliwanag ng mga natutunan mula sa pagbasa. Sa pananaliksik, ang kakayahang magsulat ng malinaw at organisado ay mahalaga upang maipakita ng maayos ang resulta ng pag-aaral. Ang isang mahusay na pananaliksik ay kinakailangang maisulat sa isang sistematikong paraan upang madaling maunawaan ng iba. Mahalaga ang pagbabasa sa pananaliksik dahil ito ang pangunahing paraan upang makahanap ng mga kaugnay na pag-aaral. Ang pagbabasa ng mga naunang pananaliksik ay nagbibigay ng ideya kung ano na ang mga nadiskubre sa isang paksa at kung ano pa. Mahalaga ang kakayahang suriin ang mga impormasyong nababasa upang makabuo ng matibay na pundasyon para sa pag-aaral. Ang masusing pagbasa ay tumutulong upang maunawaan ang iba't ibang pananaw at opinyon na maaring makatutulong sa pagpapalawak ng kaalaman. Sa kabilang banda, ang pagsulat ay isang proseso na nagpapahayag ng kaisipan at nakakatulong ito upang maiwasan ang pag-uulit ng impormasyon at mapahusay ang kalidad ng isang bagong pananaliksik. Ang pagsulat naman ay isang paraan upang maitala at maipamahagi ang mga natuklasan sa pananaliksik. Ang isang mahusay na mananaliksik ay dapat marunong gumamit ng tamang paraan ng pagsulat upang maipahayag sa larangan ng kaalaman. Susunod naman ay ang pagsusuri at pagbabalik tanaw sa research paper. Ang masusing pagsusuri at pagbabalik tanaw ng isang research paper ay isang kritikal na yugto na nagpapasigurado sa kalidad at kausayan nito. Higit pa sa pagtatama ng mga grammatical errors at typographical mistakes, ang prosesong ito ay nagbibigay daan sa mananaliksik na suriin ang lohikal na daloy ng mga argumento, ang kaangkupan ng mga metodolohiya at ang kalidad ng mga natuklasan. Ang pagbabalik tanaw ay pagbibigay ng pagkakataon upang matiyak na ang mga datos ay naipresenta ng malinaw at tumpak at na ang mga konklusyon ay sinusuportahan ng mga ebidensya. Ito ay nagbibigay diin ng pagkakataon na makita ang mga potensyal na inconsistencies o gaps sa pag-aaral na nagpapahintulot sa mananaliksik na gumagawa ng mga kinakailangang revisyon bago ang huling pagbasa. Sa esensya, ang pagsusuri at pagbabalik tanaw ay nagpapalakas sa kredibilidad at kahalagahan ng research paper at nagpapakita ng dedikasyon ng mananaliksik sa paggawa ng mataas na kalidad ng pananaliksik.
Ngayon, pupunta naman tayo sa pagkilala sa mga kritikal na artikulo. Mahalaga ang pagbasa ng mga kritikal na artikulo upang mapalawak ang kaalaman sa paksa. Ang pagkilala at pagbasa ng mga kritikal na artikulo ay nagbubukas ng malawak na pintuan tungo sa mas malalim na pag-unawa ng isang paksa. Higit pa sa pagkuha ng mga simpleng katotohanan, ang mga kritikal na artikulo ay nagbibigay ng mga iba't ibang perspektibo, pagsusuri at interpretasyon ng nagpahintulot sa atin na makita ang mga isyu mula sa iba't ibang anggulo. Sa pamamagitan ng pagbasa ng mga artikulong ito, natutuhan natin suriin ang mga argumento, tukuyin ang mga bias at bumuo ng ating sariling mga opinyon na may basihan. Ito ay nagpapalakas sa ating kakayahan na mag-isip ng kritikal at maging mas mapanuri sa mga impormasyong ating nakukuha na mahalaga sa pagpalawak ng ating kaalaman at pagiging mahusay na mananaliksik. Ngayon, dadayo naman tayo sa pagtutok sa mga datos ay ang pinakapuso ng anumang pananaliksik. Dahil ang mga ito ang nagbibigay ng konkretong ebidensya at batayan para sa mga konklusyon, ang mga datos na nakalap mula sa eksperimento o survey ay hindi lamang mga numero o impormasyon. Ito ang pundasyon kung saan itinayo ang buong pag-aaral. Ang maingat na pagproseso, pagsusuri at interpretasyon ng mga datos ay nagbibigay daan sa mga mananaliksik na tukuyin ang mga pattern, relasyon at mga makabuluhang resulta na nagpapatunay o nagpapabulaan sa kanilang mga hypothesis. Ang kawastuhan at pagiging maaasahan ng mga datos ay kritikal upang matiyak ang kredibilidad at balididad ng pananaliksik at nagbibigay daan sa mga mananaliksik na gumawa ng mga makabuluhang kontribusyon sa kanilang larangan. Ngayon, pupunta naman tayo sa paggamit ng mga online resources. Ang mga online resources tulad ng Google Scholar ay mahalaga sa paghahanap ng mga sanggunian. Sa panahon ngayon, ang paggamit ng mga online resources ay naging esensyal sa pananaliksik, lalo na sa paghahanap ng mga mapagkakatiwalaang sanggunian. Ang mga platform tulad ng Google Scholar ay nagbibigay ng agarang akses sa malawak na koleksyon ng mga akademikong artikulo, journal at libro mula sa iba't ibang disiplina. Ito ay nagpapabilis sa proseso ng paghanap, nagpapahintulot sa mga mananaliksik na tuklasin ang mga kaugnay na pag-aaral at mag-access ng mga pinakabagong impormasyon. Higit pa rito, ang mga online database ay nagbibigay ng mga tool para sa pag-filter at pag-sort ng mga resulta na nagpapahintulot sa mga mananaliksik na mahanap ang mga pinaka-relevant at mapagkatiwalaang sanggunian para sa kanilang pag-aaral. Ang paggamit ng mga online resources ay hindi lamang nagpapalawak sa saklaw ng pananaliksik, kundi nagpapataas din sa kahusayan at kredibilidad nito. Ngayon, pupunta naman tayo sa pagbuo ng bibliography at citation. Ay isang fundamental na aspeto ng akademikong integridad na nagpapakita ng paggalang sa mga intelektual na kontribusyon ng iba, higit pa sa pag-iwas sa plagiarism. Ang tamang citation ay nagbibigay ng kredibilidad sa iyong pananaliksik, nagpapakita ng malalim na pagsasaliksik at nagbibigay daan sa mga mambabasa na sundan ang mga pinagmulan ng iyong impormasyon sa pamamagitan ng maingat na pagbanggit sa mga sanggunian. Kinikilala mo ang mga ideya, datos at mga natuklasan ng ibang mga mananaliksik na nagpapahalaga sa kanilang mga pagsisikap at nagpapanatili ng isang
kultura ng etikal na pagbabahagi ng kaalaman. Ito ay nagpapakita rin ng profesionalismo at responsibilidad ng isang mananaliksik sa paggamit ng mga impormasyon sa wastong paraan. Ngayon, pupunta naman tayo sa hamon ng pagbasa at pagsulat tungo sa pananaliksik. Ang pagbasa at pagsulat sa konteksto ng pananaliksik ay hindi palaging madali at maraming hamon ang maaring kaharapin. Bukod sa kakulangan sa oras at resources, ang mga mananaliksik ay madalas na nahaharap sa mga problema tulad ng pag-unawa sa mga komplikadong akademikong teksto, pagtukoy sa mga mapagkatiwalaang sanggunian at pagbuo ng mga malinaw at lohikal na argumento. Dagdag pa rito, ang presyon na makagawa ng orihinal at makabuluhang pananaliksik ay maaring magdulot ng stress at anxiety. Ang pag-navigate sa mga ethical na aspeto ng pananaliksik tulad ng pag-iwas sa plagiarism at pagtiyak sa tamang citation ay isa ring mahalagang hamon. Ang mga hadlang na ito ay nagpapakita ng pangangailangan para sa malalim na kasanayan sa pagbasa at pagsulat. Pati na rin ang pagiging maparaan at matyaga sa pagharap sa mga hamon ng pananaliksik. Ngayon, pupunta naman tayo sa kahalagahan ng kritikal na pag-iisip. Ang kritikal na pag-iisip ay tumutulong upang masuri ang kredibilidad at kalidad ng mga sanggunian. Ang kritikal na pag-iisip ay isang mahalagang kasanayan na nagbibigay daan sa mga mananaliksik na maging mas mapanuri at maingat sa pagpili ng mga sanggunian. Higit pa sa simpleng pagtanggap ng impormasyon, ang kritikal na pag-iisip ay nagtutulak sa atin na magtanong, suriin at timbangin ang kredibilidad at kalidad ng mga pinagkukunan. Ito ay nagpapahintulot sa atin na tukuyin ang mga potensyal na bias or inconsistencies at mga kahinaan sa mga argumento at upang matukoy kung ang mga sanggunian ay mapagkakatiwalaan at may kaugnayan sa ating pananaliksik. Sa pamamagitan ng kritikal na pag-iisip, nagiging mas mahusay tayo sa paghihiwalay ng katotohanan mula sa opinyon at sa pagbuo ng mga makabuluhang konklusyon batay sa maaasahang ebidensya. Ngayon, pupunta naman tayo sa pagbasa at pagsulat ay hindi isang universal na kasanayan na pareho ang aplikasyon sa lahat ng larangan. Sa katunayan, ang mga pamamaraan at estilo ng pagbasa at pagsulat ay nag-iiba ng malaki depende sa disiplina ng pananaliksik. Halimbawa, sa mga siyentipikong larangan, ang pagbabasa ay madalas na nakatuon sa pag-unawa sa mga empirikal na datos at methodolohiya. Habang ang pagsulat ay nagbibigay diin sa objectivity at precision, sa mga humanities ang pagbabasa ay maaring mas nakatuon sa interpretasyon ng teksto at pag-aanalisa ng mga argumento, habang ang pagsulat ay nagbibigay diin sa kritikal na pag-isip at pagbuo ng mga theoretical na frameworks. Ang mga pagkakaibang ito ay nagpapakita ng pangangailangan para sa mga mananaliksik na magkaroon ng kakayahang umangkop at mag-adapt sa mga tiyak na pamantayan at estilo ng kanilang disiplina. Ang pagbuo ng maayos na pag-aaral ay hindi lamang nakasalalay sa pagtupad sa mga hakbang ng pananaliksik, kundi pati na rin sa pagkakaroon ng malinaw na layunin at masusing pag-unawa sa mga paksa. Kasama rin dito ang kritikal na pagsusuri ng mga impormasyon, paggamit ng maaasahang sanggunian at ang kakayahang mag-organisa ng mga datos sa lohikal na paraan. Ang epektibong pag-aaral ay nagtataguyod ng malalim na pagkakatuto, nagpapaunlad ng kasanayan sa pagsusuri at nagbibigay daan sa pagbuo ng makabuluhang konklusyon. Dadayo naman tayo sa mga kasangkapan sa pagbasa at pagsulat. Higit
pa sa paggamit ng Grammarly, Google Docs at EndNote, ang epektibong pagbasa at pagsulat ay nangangailangan ng mas malawak na hanay ng mga kasangkapan at kasanayan. Kasama rito ang kakayahang maghanap at suriin ang maaasahang sanggunian gamit ang mga database at online libraries. Ang pag-unawa sa iba't ibang estilo ng pagsulat at format ng akademikong papel at ang paggamit ng mga software para sa pagsusuri ng datos at paggawa ng visual representations, mahalaga rin ang paglinang ng kritikal na pag-iisip upang masuri ang mga argumento at ang kasanayan sa epektibong komunikasyon upang maiparating ang mga ideya ng malinaw at maayos. Higit pa sa simpleng regular na pagbabasa at pagsusulat, ang tunay na nagpapaunlad ng kasanayang ito ay nangangailangan ng aktibong paglahok sa iba't ibang uri ng teksto at pagsasanay. Kasama rito ang kritikal na pagsusuri ng mga binabasa, pagtukoy sa mga estilong ginamit ng may akda at ang pag-eeksperimento sa iba't ibang anyo ng pagsulat, tulad ng sanaysay, ulat o malikhaing panitikan. Ang pagtanggap ng feedback mula sa iba, paglahok sa mga talakayan at ang patuloy na pag-aaral ng gramatika at bokabularyo ay mahalagang bahagi rin ng proseso upang mahusay sa pagbasa at pagsulat. Bukod sa pagbibigay ng tamang pagsusuri at konklusyon, ang malalim na pagbabasa at epektibong pagsulat ay nagsisilbing pundasyon sa pagbuo ng kritikal na pag-iisip at pagpapalawak ng kaalaman. Sa pamamagitan ng masusing pagbasa ng mga kaugnay na literatura, nagkakaroon ang manaliksik ng kakayahang tukuyin ang mga gap sa kasalukuyang kaalaman at bumuo ng mga makabuluhang tanong. Ang mahusay na pagsulat naman ay nagbibigay daan sa malinaw at lohikal na pagpapahayag ng mga ideya, pagtatanggol sa mga argumento at pagsasama-sama ng mga datos upang makabuo ng isang komprehensibong at kapani-paniwalang pananaliksik. At doon nagtatapos ang ating talakayan sa araw na ito. Paalam at magandang araw.